Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katotohanan? May mga pagkakataong ang pinakamatinding kasinungalingan ay hindi iyong ibinubulong sa dilim, kundi iyong ipinapamukha sa iyo sa harap ng maraming tao araw-araw. Paano kung ang bahay na dapat sana'y kanlungan mo ay siya palang nagiging kulungan ng iyong kaluluwa? Aray! Isang nag-aalab na kirot ang biglang gumapang sa kamay ni Lihaya. Kasabay nito ang pagtilapon ng basag na porselanang tasa sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Nanginginig ang kanyang mga labi habang tinitingnan ang namumulang balat na binuhusan ng mainit na kape. Ngunit mas masakit pa sa paso ang mga salitang kasunod na tumarak sa kanyang puso. Hindi ka ba nag-iingat? Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal-mahal ng tasang yan. Binili pa namin yan sa Europa. Ang boses ni Doña Silakbo de Villa, ang kanyang biyenan, ay parang latigong humahagupit sa katahimikan ng malawak na dining hall ng Villa Alitaptap. Nakatayo ito na parang isang reyna, nakapamaywang, at ang mga matay nag-aapoy sa galit. Napayuko si Lihaya. Nanginginig ang mga kamay na pinipigilan niyang ipakita. "Pasensya na po, Mama." Mahinang sagot niya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Pasensya? Mababalik ba ng pasensya mo ang tasa na yan?" Dagdag pa ni Silakbo habang dinuduro-duro ang mga piraso ng basag na porselana. "Pati ba naman pagtitimpla ng kape, hindi mo magawa ng tama? Ang hina-hina ng timpla, lasang lupa. At ngayon, tatanga-tanga ka pa." Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo ang kanyang asawang si Danao. Nakatingin lang ito sa kanyang plato, tila walang naririnig, tila walang nakikita. Hindi man lang ito gumalaw para tulungan siya o kahit sulyapan man lang kung ayos lang siya. Ang katahimikan ni Danao ay isa pang uri ng lason, isang lason na unti-unting pumapatay sa pag-asang meron pa siyang kakampi sa bahay na yon. "Linisin mo yan." Malamig na utos ni Silakbo bago muling umupo at uminom mula sa sarili nitong tasa na para bang walang nangyari. Mabilis na kumuha ng basahan at dustpan, si Lihaya pinupulot ang bawat piraso ng basag na tasa habang kinikimkim ang hapdi sa kanyang kamay at ang kirot sa kanyang dibdib. Habang nakaluhod sa sahig, sa ilalim ng tingin ng kanyang biyenan at sa gitna ng pananahimik ng kanyang asawa, naramdaman ni Lihaya na hindi lang tasa ang nabasag sa umagang iyon, kundi pati na rin ang natitira pa niyang dignidad. Pagkatapos niyang linisin ang kalat, tahimik siyang pumasok sa kanilang silid para gamutin ang kanyang paso. Sumunod si Danao, isinara ang pinto sa kanilang likuran. "Lihaya," mahinang sabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng boses. Hindi sumagot si Lihaya, patuloy lang siya sa paglalagay ng ointment sa kanyang balat. "Hayaan mo na si Mama," sabi ni Danao, na parang yun ang pinakamagandang payo na maibibigay niya. "Alam mo naman yun, mainitin talaga ang ulo. Pagpasensyahan mo na lang." Sa narinig, dahan-dahang humarap si Lihaya sa kanyang asawa. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Pagpasensyahan? Danao, araw-araw na lang, araw-araw. Pagpapasensya ang almusal ko. Kailan mo ba ako ipagtatanggol?" Umiwas ang tingin si Danao. "Ayoko lang ng gulo, Lihaya. Pamilya tayo. Mag-aaway lang tayo kung papatulan ko pa si Mama." Pamilya. Ang salitang yon ay parang isang biro. Dahil sa loob ng pamilyang ito, pakiramdam niya ay siya lang ang laging tagalabas. Kinagabihan, may maliit na salo-salo sa hardin ng mansyon. Naroon ang mga mayayamang kaibigan ni Doña Silakbo, mga socialite na nagpapaligsahan sa kinang ng kanilang mga alahas at sa pagiging peke ng kanilang mga ngiti. Pinilit ni Lihaya na maging abala sa kusina, ngunit tinawag siya ng kanyang biyenan. "Lihaya, halika rito. Ipakilala kita sa mga amiga ko," sabi ni Silakbo. May ngiting hindi mo malaman kung totoo o nakakaloko.
Walang magawa si Lihaya kundi ang lumapit. Mga amiga, si Lihaya ang asawa ni Danao, pagpapakilala ni Silakbo. At sa harap ng lahat, idinugtong nito na may tonong tila nagbibiro. Mabait naman yan. Medyo hindi lang sanay sa buhay mayaman. Alam nyo na, iba ang kinalakihan. Kaya kailangan pang turuan kung paano ang tamang pag-uugali, lalo na ang pagiging isang disenteng may bahay na marunong lumugar. Nagtawanan ang mga babae, isang tawanang puno ng pang-iinsulto. Ramdam ni Lihaya ang bawat tingin na humuhusga sa kanya, mula ulo hanggang paa. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Nakita niya si Danao sa di kalayuan, nakikipag-usap sa ibang bisita, muling bulag at bingi sa kanyang kahihiyan. Hindi na niya nakayanan. "Excuse me po," sabi niya yumuko, at mabilis na tumalikod. Naglakad siya papalayo. Bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Pumasok siya sa pinakamalapit na banyo, isinara ang pinto, at doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa malamig na pader, tinakpan ang kanyang bibig para walang makarinig sa kanyang mga hikbi. Ang magandang banyo na may gintong gripo at marmol na lababo ay naging saksi sa kanyang pagdurusa. Bakit? Ano bang nagawa niyang mali para maranasan ang lahat ng ito? Nang mahimasmasan, naghilamos siya at inayos ang sarili. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya. Lumabas siya ng banyo para sana kumuha ng sariwang hangin sa hindi mataong bahagi ng hardin. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno, sa likod ng mga nagtatawa ng bisita, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa madilim na sulok ng hardin. Boses iyon ni Silakbo. Ngunit iba ang tono nito. Hindi mataray, hindi nanunumbat. Ito ay malambing, puno ng pananabik, na parang boses ng isang dalagang umiibig. Dahan-dahan siyang sumilip sa likod ng isang malaking halaman. Nakita niya ang kanyang biyenan, nakatalikod, may hawak na telepono. "Oo, kanina pa kita gustong tawagan," malambing na sabi ni Silakbo sa kausap. "Naiinip na ako rito. Sana ikaw na lang ang kasama ko." Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago ito muling nagsalita. At ang mga sumunod na salita ang nagpatigil sa mundo ni Lihaya. "Oo, miss na rin kita, mahal ko." Kinabukasan, ibang Lihaya ang gumising. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang mga salitang malambing ni Silakbo sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Hindi na siya ang dating Lihaya na iyakin at nagpapaapi. Ngayon, siya ay isang babaeng naghahanap ng katotohanan. Nagsimula ang kanyang pagsisiyasat sa pinakaimposibleng lugar, ang silid ng kanyang biyenan. Isang umaga, nang sabihin ni Silakbo na pupunta ito sa isang charity meeting, alam ni Lihaya na iyon na ang kanyang pagkakataon. Hinintay niyang makaalis ang mamahaling sasakyan nito bago siya kumilos. "Gigi, ako na po ang magliligpit sa kwarto ni Mama," sabi niya sa matandang kasambahay na si Ginhawa. Nag-aalangang tumingin sa kanya si Gigi. "Pero Ma'am Lihaya, baka po magalit si Donya." Ngumiti lang si Lihaya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang pong makasiguro na malinis para hindi na uminit ang ulo niya." Pumayag din si Ginhawa. Pagpasok ni Lihaya sa silid, para siyang pumasok sa teritoryo ng kalaban. Ang lahat ay perpekto. Maayos ang pagkakatupi ng mga kumot, nakahilera ang mga bote ng pabango, at walang kahit isang alikabok. Ito ang imahe ni Silakbo. Malinis, perpekto, walang bahid dungis sa panlabas. Ngunit alam ni Lihaya na sa likod ng lahat ng iyon may itinatagong dumi. Sinimulan niya ang paghahanap. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga drawer, sinilip ang ilalim ng kama at kinapa ang mga bulsa ng mga damit sa walk-in closet. Nanginginig ang kanyang mga kamay at bawat tunog mula sa labas ng silid ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sa bulsa ng isang mamahaling trench coat,
na amoy panlalaking pabango, may nakapa siyang isang kapirasong papel, resibo. Mula iyon sa isang napakamahal na French restaurant sa Alabang. Tiningnan niya ang petsa, Miyerkules ng nakaraang linggo. Ang araw na sinabi ni Silakbo na buong hapon siyang nagbantay sa ospital sa isang may sakit na kaibigan. At ang resibo ay para sa 2 tao. Itinago niya ang resibo sa kanyang bulsa. Ito na. Ito ang unang bakas. Kinahapunan, sa oras ng merienda, sinubukan niyang painan ang kanyang biyenan. Mama, kamusta na po pala si Tita Esme? Tanong ni Lihaya habang nagsasali ng tsa. Nabanggit po ni Danaw na binantayan niyo raw po siya sa ospital noong isang araw. Natigilan si Silakbo, bahagyang nanlaki ang mga mata bago ito mabilis na nakabawi. Oo, ayos na siya. Medyo nahilo lang daw. Alam mo na, high blood. Ang kulit pa nga, ayaw kumain ng gamot. Kinailangan ko pa siyang pilitin. Mahabang paliwanag nito na para bang naghahanda ng isang script. Tumango ulang si Lihaya. Pinipigilan ang sarili na ipakita ang anumang reaksyon. Mabuti naman po kung ganon. Pero sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang isipan. Sinungaling. Hindi pa siya nakontento. Kinagabihan, nang ang lahat ay tulog na, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa library kung saan naroon ang telepono ng bahay. Naalala niyang madalas gamitin yon ni Silakbo kapag ayaw nitong gamitin ang sariling cellphone. Binuksan niya ang call log. Isang numero ang paulit-ulit na lumalabas. Isang numerong hindi nakasave sa phone book. Tinawagan tuwing hapon. Kapag wala si Don Lanao at abala si Danao sa opisina, kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang numero. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Lihaya sa pagmamanman. Nagbago ang kanyang routine. Ang dating manugang na laging nakayuko ay naging isang anino na laging nagmamasid. Nakikita niya ang palihim na pagngiti ni Silakbo habang nagte-text. Ang biglaang pag-alis nito para sa mga emergency meeting sa kanyang mga foundation at ang pagdami ng mga bagong alahas na hindi nito ipinagyayabang. Isang hapon, habang nagdidilig si Lihaya ng mga halaman sa hardin, isang delivery van ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaki ang bumaba. May dalang isang malaking bouquet ng mga pulang-pulang rosas. Si Silakbo mismo ang lumabas para salubungin ito. Mula sa bintana, kitang-kita ni Lihaya ang lahat. Nakita niya ang pananabik sa mukha ng kanyang biyenan habang inaabot ang mga bulaklak. Ngunit pagkatapos, mabilis itong lumingon sa paligid, na para bang sinisigurong walang nakakakita. Nang makita siya nito sa bintana, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Nawala ang nangiti at napalitan ng pagkataranta. Mabilis na ipinasok ni Silakbo ang mga bulaklak sa loob, hindi sa sala kung saan nakadisplay ang lahat ng palamuti, kundi dinala niya ito diretso sa kanyang silid na parang isang ninakaw na yaman na kailangang itago. Naiwan si Lihaya na nakatayo roon, hawak pa rin ang pandilig. Ang mga rosas, simbolo ng pag-ibig at pagnanasa. At sa pagkakataong yon, alam na ni Lihaya na ang multo na kanyang hinahabol ay hindi lamang isang boses sa telepono. Ito ay totoo. At kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking nagbibigay nito. Lumipas ang 2 araw. Bawat kilos ni Silakbo ay tinitimbang ni Lihaya. Bawat tawag sa telepono, bawat pag-alis ng bahay. Ang mga piraso ng ebidensya, ang resibo, ang numero ng telepono, ang mga rosas, ay parang mga tinik na bumabaon sa kanyang isipan. Nag-udyok sa kanya na gumawa ng isang bagay na mas matapang, mas mapanganib. Ang pagkakataon ay dumating noong Biyernes ng hapon. Danao, Lihaya, aalis muna ako. Paalam ni Silakbo habang inaayos ang kanyang sutlang scarf sa leeg. May ipapa-adjust lang ako sa couturier ko para sa darating na anniversary party namin ng papa ninyo. Baka gabihin ako ng kaunti. Tumingin si Lihaya sa kanyang asawa. Gaya ng dati,
tumangulang si Danao. Sige po ma, mag-ingat po kayo. Ngunit si Lihaya may ibang nakita. Nakita niya ang bahagyang kislap sa mga mata ng kanyang biyenan, ang excitement na pilit nitong itinatago. Walang kutsuriye. Isa na namang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na siya mananatili sa bahay, maghihintay at mag-iisip. Ngayon, siya na mismo ang aalam. Mahal, akyat muna ako sa taas. Medyo masama ang pakiramdam ko. Paalam ni Lihaya kay Danao. Sapat na para hindi ito magtaka. Pero hindi siya sa silid pumunta. Mabilis siyang nagtungo sa kabilang bahagi ng bahay, kinuha ang susi ng isa sa mga sasakyan ng pamilya na bihirang gamitin. Kumuha siya ng isang malaking scarf at salamin sa mata, sapat na para hindi siya agad makilala. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Mula sa bintana, nakita niyang papalabas na ng gate ang sasakyan ni Silakbo. Ito na. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumunod. Sa kalsada, pinanatili ni Lihaya ang ligtas na distansya. Bawat preno at liko ng sasakyan sa unahan ay kanyang sinusundan ng may buong pag-iingat. Ang mga kamay niya'y mahigpit na nakakapit sa manibela. Nanlalamig sa kaba. Paano kung mahuli siya? Anong sasabihin niya? Pero mas malakas ang sigaw sa kanyang isipan na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang biyahe ay hindi papunta sa direksyon ng mga kilalang designer shop. Sa halip, binaybay ng sasakyan ni Silakbo ang kahabaan ng SLEX, patungong timog. Hanggang sa pumasok ito sa parking lot ng isang kilalang 5-star hotel sa Makati, isang lugar na kilala sa karangyaan at sa mga lihim na itinatago nito. Nagpark si Lihaya sa di kalayuan. Hinintay niyang makababa ang kanyang biyenan. Nakita niya itong pumasok sa grand lobby ng hotel, naglalakad na may kumpiyansa na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Huminga muli nang malalim si Lihaya bago siya bumaba. Suot ang kanyang salamin at scarf, pumasok din siya sa hotel. Ang lamig ng aircon at ang mahinang tugtog ng piano sa lobby ay kabaligtaran ng nag-aalab na kaba sa kanyang dibdib. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi, sapat na para makita ang entrance at ang lounge area. Naghihintay siya. Bawat minuto ay parang isang oras, hanggang sa pagkalipas ng halos 10 minuto, isang pamilyar na figura ang pumasok sa lobby. Isang matangkad na lalaki, nasa edad 50, suot ang isang mamahaling business suit. Mayroon itong aura ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Lihaya. Ang mukha. Kilalang kilala niya ang mukhang iyon. Nakita niya si Silakbo na tumayo mula sa pagkakaupo sa lounge, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita. Sinalubong nito ang lalaki ng isang magaan na halik sa pisngi. At sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lihaya. Ang lalaki ay si Raja Montemayor, ang pinakamalaking karibal sa negosyo ng mga De Villa. Isang pangalan na laging binabanggit ng kanyang biyenan na lalaki nang may halong galit at pagkamuhi. Ang lalaking sinisisi ng pamilya sa pagkalugi ng ilan sa kanilang mga proyekto. Hindi lang ito isang simpleng pakikiapid. Ito ay isang sukdulang pagtataksil. Nakita ni Lihaya na magkahawak kamay silang naglakad patungo sa elevator. Nagtatawanan na parang mga teenager na nagtanan. Walang bakas ng pagiging Doña Silakbo de Villa, ang reyna ng Villa Alitaptap. Ang naroon ay isang babaeng umiibig at taksil. Nangihina ang mga tuhod ni Lihaya. Sumandal siya sa haligi para suportahan ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono. Itinaas niya ito. At kahit na malabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, kumuha siya ng litrato. Isang malabong kuhang magpapatunay sa lahat. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Tulala. Nang bumalik ang lakas sa kanyang mga binti, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng hotel. Sa loob ng kanyang sasakyan,
Sumuka siya sa gilid ng daan. Ang lahat ng kasinungalingan, pangaapi, at paninirang puri na tiniis niya ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ginagawa siyang masama ni Silakbo para pagtakpan ang sarili nitong kasalanan. Habang nagmamaneho pabalik, wala na ang kaba, wala na ang takot. Ang natira na lang ay isang malamig at nagbabagang galit. Pagdating niya sa Villa Alitaptap, tahimik ang lahat. Ipinark niya ang sasakyan at pumasok sa bahay. At doon, sa sala, naghihintay ang kanyang asawa. Lihaya! Sa lubong ni Danao, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Saan ka galing? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Tiningnan siya ni Lihaya, diretso sa mga mata. Hawak niya sa kanyang telepono ang katotohanang sasampal sa kanilang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mananahimik. Danao, sabi niya, ang boses niya ay matatag at walang panginginig. May kailangan kang malaman tungkol sa mama mo. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga mamahaling muebles na nakapaligid sa kanila. Ang pag-aalala sa mukha ni Danao kanina ay napalitan ng pagkalito. Tungkol kay mama, ulit niya. Anong tungkol sa kanya? Walang nagsalitang humakbang si Lihaya palapit. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa asawa. Bawat galaw niya ay may bigat, bawat segundo ay puno ng tensyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang telepono at ipinakita ang litratong nanginginig niyang kinuha kanina sa hotel. Malabo ang kuha, medyo madilim, ngunit sapat na para makilala ang dalawang tao sa larawan. Si Doña Silakbo, ang kanyang ina, at si Raja Montemayor, ang mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Nakangiti, magkalapit at nasa lobi ng isang lugar kung saan hindi sila dapat magkasama. Kinuha ni Danao ang telepono. Tinitigan niya ito ng matagal. Nakikita ni Lihaya ang pagkunot ng kanyang noo, ang pag-igting ng kanyang panga. Sa isang saglit umasa si Lihaya. Isang maliit na kislap ng pag-asa na sa wakas, maniniwala na ito sa kanya. Ngunit ang reaksyon ni Danao ay isang sampal na mas masakit pa sa sampal ng kanyang ina. Ano to? Malamig na tanong nito. Ibinalik sa kanya ang telepono. Anong gusto mong palabasin, Lihaya? Nakita ko sila, Danao. Mariing sabi ni Lihaya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sa hotel. Magkasama. Hawak kamay. Umiling si Danao. Isang nangisi ng pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang mga labi. Baka nagkataon lang. Baka may business meeting lang sila na hindi natin alam. Business meeting? Hindi makapaniwalang sagot ni Lihaya. Danao, pakinggan mo ang sarili mo. Si Raja Montemayor yan. Kailan pa naging ka-meeting ni Mama ang taong gusto siyang pabagsakin? At ang mga tawag sa telepono? Ang mga rosas? Ang mga palusot niya? I-connecta mo na naman. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Danao. Itinuro niya si Lihaya, ang daliriin nanginginig. Ikaw ang may problema rito. Dahil lang hindi ka magkasundo ni Mama, gagawa ka ng ganitong kwento para siraan siya? Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi ito kwento. Sigaw ni Lihaya. Ang mga luha ng galit at frustrasyon ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang totoo. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Asawa mo ako. At siya, ina ko siya. Ganting sigaw ni Danao. Hindi niya magagawa yan. Kilala ko ang mama ko. Habang nakatingin si Lihaya sa asawa niyang bulag, na ipinagtatanggol ang ina nito, gumuho ang lahat ng natitirang pagmamahal at respeto niya para sa kanya. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan, ay siya mismong tumatayo bilang pader sa pagitan niya at ng katarungan. At pagkatapos, ginawa ni Danao ang isang bagay na tuluyang pumatay sa puso ni Lihaya. Kinuha niyang muli ang telepono mula sa kamay nito. Sa ilang pindot, hinanap niya ang litrato.
At sa harap mismo ni Lihaya, pinindot niya ang delete. Click. Isang maliit na tunog, ngunit para kay Lihaya kasabay noon ang pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Wala akong nakita, mariing sabi ni Danaw. Ang boses ay puno ng pagbabanta. At ikaw, Lihaya, itigil mo na to. Itigil mo na itong kahibangan mo bago pa masira ang pamilyang ito. Huwag na huwag mo nang bubuksan ang isyong ito. Naintindihan mo? Nakatitig lang si Lihaya sa kanya. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ang mga luha ay natuyo na. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya na para bang isang estranghero. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Nag-iisa siya sa laban na ito. Tumalikod siya nang walang imik at nagsimulang maglakad paakyat sa kanilang silid. Kinakausap pa kita, sigaw ni Danaw mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Tapos na silang dalawa. Kinabukasan, isang yelo ng katahimikan ang bumalot sa Villa Alitaptap. Hindi nag-uusap sina Lihaya at Danaw. Si Lihaya ay kumikilos na parang robot. Ginagawa ang mga gawaing bahay ng walang buhay. Ang pag-asa ay nawala na. Ang natira na lang ay ang bigat ng katotohanang siya lang ang nakakaalam. Hapon na. Habang nag-aayos siya ng mga damit na bagong laba, inutusan siya ni Silakbo na iligpit ang mga ito sa walk-in closet nito. Pumasok siya sa silid ng biyenan, dala-dala ang basket. Habang isinasabit niya ang mga damit, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Sa likod ng mga nakahilerang sapatos, may isang maliit na bote na nakatago. Hindi ito bote ng pabango o lotion. Iba. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Isa itong amber-colored na bote ng gamot. Wala itong pangalan, walang reseta. Ngunit pamilyar ang logo ng pharmaceutical company. Habang tinititigan niya ang misteryosong bote, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ordinaryong bitamina. Bakit kailangang itago ito ng ganito kung simple lang itong gamot? Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang bagong sikreto. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na ningas ang muling sumindi. Kung hindi niya kayang sirain ang pader sa pamamagitan ng katotohanan, marahil, kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Gabi na. Ang buong Villa Alitaptap ay nababalot na sa katahimikan. Ngunit sa loob ng silid nila ni Danaw, gising na gising ang diwa ni Lihaya. Katabi niya sa kama ang asawang mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay siyang nagtungo sa banyo. Dala ang kanyang telepono at ang bote ng gamot na kinuha niya kanina sa silid ng kanyang biyenan. Isinara niya ang pinto at sa malamlam na ilaw, muli niyang tinitigan ang bote. Isang simpleng bagay, ngunit pakiramdam niya'y hawak niya ang isang bomba. Kinuhanan niya ito ng malinaw na litrato, sinisigurong mababasa ang bawat letrang nakasulat sa maliit na etiketa. Ovagen Pro, 200 mg, isang pangalang teknikal at walang ibig sabihin sa kanya. Bumalik siya sa silid at binuksan ang kanyang laptop. Sa liwanag ng screen, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Bawat pagtipa niya sa keyboard ay maingat. Bawat pag-click ng mouse ay may kabang kasama. Tumingin muna siya sa natutulog na si Danaw bago niya i-type ang pangalan ng gamot sa search bar. OVAGEN, PRO. Pinindot niya ang enter. Ang mga resulta ay lumabas ng sabay-sabay. Nag-scroll siya pababa. Binabasa ang mga medical websites at mga forum ng mga kababaihan. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ang mga salitang nababasa niya ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang isipan. High-potency ovulation stimulant. Prescribed for fertility treatments. For women undergoing assisted reproductive technology. Hormonal therapy for conception. Natigilan si Lihaya. Napahawak siya sa kanyang bibig.
Pinipigilan ang isang pagsinghap na maaring makagising sa kanyang asawa. Gamot sa pagbubuntis. Isang mamahaling gamot para tulungan ng isang babaeng magkaanak. At sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga lihim na pag-uusap, ang relasyon kay Raja Montemayor. At ngayon, ito. Hindi lang nakikiapid si Silakbo. Hindi lang siya nagtataksil sa kanyang asawa. Ang plano niya ay mas malaki, mas malala, mas demonyo. Sinusubukan niyang magbuntis. Sinusubukan niyang magkaanak kay Raja Montemayor. Isang anak na siyang magiging kadena para itali ang bilyonaryong negosyante sa kanya. Marahil para iwan nito ang sariling pamilya. Isang sandata laban sa mundo. Napatingala si Lihaya, tumitig sa kawalan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang galit ni Silakbo sa kanya, ang walang katapusang paratang na siya ay malandi at hindi disenteng babae. Iyon pala, ipinapasa lang sa kanya ni Silakbo ang sarili nitong dumi. Itinuturo siya para hindi mapansin ang sariling kasalanan. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, walang buhay. Isang tawang puno ng sakit at kabalintunaan. Ang babaeng humuhusga sa kanya ay siya palang nabubuhay sa pinakamatinding kasinungalingan. Isinara niya ang laptop, ang galit, ang sakit, ang pagkabigo. Lahat ng iyon ay biglang nawala. Ang pumalit ay isang bagay na mas malamig, mas matatag, at mas mapanganib, isang plano. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Lihaya na kaawa-awa. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha, kundi puno ng apoy. Ang dating malambot niyang ekspresyon ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, sabi niya sa kanyang sarili. Tapos na ang pagiging biktima. Kung pandaraya at kasinungalingan ang laro ni Silakbo, kung ganoon, lalaruin niya ito. At sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Nagpaalam siyang mamimili lang ng ilang personal na gamit. Ngunit ang kanyang destinasyon ay hindi ang mall. Huminto siya sa tapat ng isang malaking butika. Pumasok siya sa loob. Ang bawat hakbang ay may layunin. Lumapit siya sa pharmacist, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Miss, good morning." Magalang niyang bati. "Pabili po ng vitamins. Yung iron supplement po sana. Pero gusto ko po sana yung nasa bote na kulay amber. Yung ganito po," sabi niya. Habang ipinapakita ang litrato ng bote ng Ovagen Pro sa kanyang telepono, tinitiyak na hindi mababasa ng pharmacist ang pangalan. Tumango ang pharmacist at may kinuha sa estante. Inilapag nito sa counter ang isang bote. Halos kaparehong-kapareho. Parehong kulay, parehong laki, parehong hugis ng takip. "Ito po, ma'am. Ferrous sulfate. Tamang-tama po. Parehong-pareho ang itsura ng bote." Tinitigan ni Lihaya ang bote ng bitamina. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litrato sa kanyang telepono. Isang perpektong kambal. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting malamig at puno ng lihim. "Sige, miss," sabi ni Lihaya habang kinukuha ang kanyang wallet. "Ito na ang kukunin ko." Hawak ni Lihaya ang dalawang bote sa loob ng kanyang silid. Ang isa'y puno ng kasinungalingan. Ang isa'y puno ng simpleng bitamina. Magkamukhang magkamukha. Ang mga ito ang kanyang magiging sandata. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay ang perpektong tiyempo. Nagdaan ang buong umaga na parang isang pelikulang naka-slow motion. Bawat kilos ni Lihaya ay kalkulado. Naghahanda siya ng almusal, naglilinis ng bahay, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay nakatutok lamang sa iisang tao, si Silakbo. Pinag-aralan niya ang bawat galaw nito. Napansin niyang tuwing pagkatapos mananghalian, bago ito umakyat sa silid para sa kanyang siesta, palihim itong umiinom ng gamot. Iyon ang kanyang pagkakataon. "Lihaya,
Pakikuha nga ng tubig sa ref. Utos ni Silakbo pagkatapos nilang kumain ng tanghalian. Tumalima si Lihaya ngunit sa kanyang paglakad, nakita niya ang hinahanap niyang senyales. May kinuha si Silakbo sa kanyang bulsa, isang telepono, at mabilis na nag-type ng mensahe. May palihim ng ngiti sa mga labi. Ilang sandali lang, tumunog ang telepono nito. "Hello?" Sagot ni Silakbo, sabay talikod at lakad papalayo para sa privacy. "Oo, sige, mga 3:00, sa dati pa ring lugar. Hintayin mo ako." Iyon na. Aalis ito. Pinakalma ni Lihaya ang kanyang sarili. Hinintay niya ang tunog ng makina ng sasakyan ng biyenan papalayo. Nang masiguro niyang wala na ito sa loob ng mansyon, nagsimula ng kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Oras na. Hawak ang 2 bote sa nanginginig niyang kamay. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Tumingin siya sa kaliwat kanan ng pasilyo. Walang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga at ang dagundong ng kanyang puso. Bawat hakbang patungo sa silid ni Silakbo ay parang isang paglakad sa alambre. Binuksan niya ang pinto. Creak! Isang maliit na tunog na sa kanyang pandinig ay kasing lakas ng isang kulog. Pumasok siya at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Silakbo ay sumalubong sa kanya na parang lason sa hangin. Mabilis siyang nagtungo sa walk-in closet nito sa mismong lugar kung saan niya unang nakita ang bote. Doon, sa likod ng mga sapatos, nakatago pa rin ito. Ang Ovagen Pro, ang bote ng lason at pag-asa ni Silakbo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang 2 bote. Inilagay niya ang mga ito sa ibabaw ng isang cabinet. Ang isa ay ang totoo. Ang isa ay ang pekeng bitamina. Dahan-dahan, binuksan niya ang takip ng 2. Pinagpalit niya ang mga laman. Ang mga fertility pills ay inilipat niya sa bote na dala niya. Ang mga ordinaryong iron vitamins ay isinalin niya sa orihinal na bote ng Ovagen Pro. Ang bawat tableta ay parang isang butil ng buhangin sa hourglass ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos, maingat niyang isinara ang mga takip. Ang bote na ngayon ay naglalaman na ng bitamina ay ibinalik niya sa eksaktong pwesto nito sa likod ng mga sapatos. Sinisigurong walang nagbago sa ayos. Ang bote naman na naglalaman ng tunay na gamot, ang kanyang pinakamalakas na ebidensya ay mahigpit niyang hinawakan. Tapos na. Nagawa na niya. Mabilis ngunit tahimik siyang lumabas ng silid. Habang isinasara niya ang pinto, halos mapatalon siya sa gulat nang may bumungad sa kanya sa pasilyo. Si Ginhawa, ang matandang kasambahay. Nakatayo ito, may hawak na mga tuwalya. Nagkatitigan sila. Nakita ni Ginhawa ang pamumutla sa mukha ni Lihaya, ang takot sa kanyang mga mata, at ang boteng mahigpit niyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Walang nagsalita, ngunit sa mga mata ng matanda, walang bahid ng paghuhusga, tanging pag-unawa at awa. Sa isang sandaling iyon, isang di nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nilang 2. Dahan-dahang yumuko si Ginhawa na para bang may inaayos sa sahig at nagpatuloy sa paglalakad sa kabilang direksyon, hindi na muling lumingon. Nakahinga ng maluwag si Lihaya. Itinago niya ang bote ng gamot sa kanyang bulsa at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Makalipas ang halos 2 oras, narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Silakbo. Mula sa siwang ng kanyang pinto, sinilip niya ang pasilyo. Pumasok ang kanyang biyenan, mukhang pagod na pagod at medyo maputla. May bahid ng pagkahilo sa bawat hakbang nito. Dire-diretso ito sa kanyang silid. Ilang saglit pa, nakita niyang lumabas ito papunta sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. At pagkatapos, muli itong pumasok sa silid nito. Alam ni Lihaya kung ano ang gagawin nito. At mula sa kanyang kinatatayuan, halos marinig niya ang tunog ng pagbukas ng takip ng bote
ang pagkuha ng isang tableta at ang paglunok nito kasama ng tubig. Nainom na ni Silakbo ang peke. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan na lang gawin ni Lihaya ay ang maghintay. Napakabigat ng katahimikan sa Villa Alitaptap. Para kay Danau, ang bawat araw ay parang walang katapusang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na salamin at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kirot. Ang lalo't lalong paglayo ni Lihaya ang pinakamalaking parusa. Simula ng gabing itinanggi niya ang katotohanan at binura ang ebidensya. Para silang dalawang estranghero na nagtatago sa ilalim ng isang bubong. Gabi-gabi, pinagmamasdan niya itong matulog, nakatalikod sa kanya. Ang dating init ng yakap nito ay napalitan ng isang malamig na espasyo sa kama na hindi na niya magawang tawirin. Naaalala niya ang galit sa mga mata ni Lihaya, ang pagmamakaawa nito at ang paraan kung paano niya iyon binaliwala. Ang pagdilit niya sa litrato, ginawa niya iyon para sa kapayapaan ng pamilya, iyon ang sabi niya sa sarili. Ngunit bakit parang wala namang kapayapaan? Ang mayroon lang ay isang malamig na digmaan at siya ang nagpasimula nito. Madalas niyang masulyapan si Lihaya sa mga sulok ng mansyon, tahimik, walang imik. Ang dating masayahin nitong tinig ay bihira nang marinig. Kapag nagkakasalubong sila ng tingin, ang nakikita niya ay isang pader. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Isang pader na may bakas ng matinding kalungkutan at pagkalungkot. Ang mga mata nito ay nanlalamig, hindi na nagtatago ng anumang damdamin. Sa likod ng pader na yon, naroon ang isang Lihaya na hindi na niya kilala at hindi niya alam kung paano sisimulang gibain ang pader na yon. Kasabay ng panlalamig ng kanyang asawa, nagsimula niyang mapansin ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin sa kanyang ina, si Doña Silakbo. Sa hapagkainan, nakita niyang sinigawan ni Silakbo ang isang bagong katulong dahil lang sa bahagyang pagkatabingi ng pagkakalagay ng kubyertos. Ngunit higit pa sa karaniwan nitong pagka-iritable ang kanyang napansin. May kasama itong panginginig ng boses, isang pagkairita na tila nanggagaling sa mas malalim na dahilan. May kulay abong puti sa mukha nito at malalim ang eye bags na para bang hindi ito nakakatulog ng maayos. "Ma, ayos lang po kayo?" Tanong niya isang beses nang makita niya itong nakahawak sa kanyang sentido. Tila nahihilo. Nagpapahid din ito ng pawis sa noo. Kahit malamig ang aircon, "Ayos lang ako." Mabilis at iritableng sagot nito na parang nasakote. "Stress lang to sa paghahanda para sa anniversary. Huwag mo na akong intindihin." Ngunit hindi yun mukhang simpleng stress lang. Mas mukha yung pagod. Pagod na pagod. At may isang bagay sa kanyang tinig na tila nagtatago ng sikreto. Ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagbubulag-bulagan ay dumating isang hapon. Inabutan niyang lowbat ang telepono ng kanyang ina sa ibabaw ng coffee table. "Danau, anak, paki-charge nga muna ng cellphone ko. Iwan mo na lang sa study table ko." Utos nito mula sa kusina. "Sige po, ma." Kinuha niya ang telepono at habang isinasaksak niya ang charger, umilaw ang screen. Isang notifikasyon, isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Hindi niya sinasadyang mabasa ang preview sa screen, ngunit nabasa niya. "Kailan tayo ulit magkikita?" Hindi na ako makapaghintay. Natigilan si Danau. Ang mga salita ay parang mga dagang gumapang sa kanyang dibdib. Hawakan niya ang telepono. Nagtatalo ang isip kung bubuksan ba niya o hindi. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-uutos sa kanya na alamin ang totoo. Ngunit mas malakas ang takot. Takot sa kung ano pa ang maaari niyang matuklasan. Takot na tama si Lihaya. Nangihina ang kanyang mga tuhod, inilapag niya ang telepono sa mesa at mabilis na umalis. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na umalis sa kanyang isipan. "Kailan tayo ulit magkikita?" Sino? Ang text na yon ay hindi maaaring galing sa kanyang ama. Sa wakas,
Kinalap niya ang kanyang lakas ng loob para kausapin ang ina. Kinagabihan, kinatok niya ito sa silid nito. "Ma," mahinahon niyang sabi. Sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. "May problema po ba kayo? Napapansin ko po nitong mga nakaraang araw. Parang lagi kayong balisa at pagod. Pwede niyo pong sabihin sa akin, nandito po ako." Tumingin sa kanya si Silakbo. Ang mga matay nanlilisik na para bang nahuli siya sa akto. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Ano bang sinasabi mo? Wala akong problema. Wala kang dapat intindihin. Ikaw ang gumagawa ng problema sa isip mo." "Pero ma, nag-aalala lang po ako." Sinabi ng wala. Putol nito sa kanya. Ang boses ay tumaas na. "Huwag kang mapakialam sa buhay ko, Danaw. Kung wala kang magawang matino, lumabas ka na lang." Tumalikod si Dadanaw. Talunaan. Muli, pinili niyang manahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para sa kapayapaan, kundi dahil sa lumalaking takot. Takot na ang lahat ng sinabi ni Lihaya ay totoo. At takot sa kung sino ang kanyang ina. Kinabukasan, habang papunta siya sa kanyang silid, napadaan siya sa study room ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. At mula sa loob, narinig niya ang boses ni Silakbo. Mahina, ngunit puno ng emosyon na hindi niya karaniwang naririnig dito. Hindi ito ang boses ng isang reyna na naguutos. Ito ang boses ng isang taong desperado, ng isang taong nagmamakaawa. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to." Narinig niyang sabi nito sa kausap sa telepono. Ang boses ay nanginginig at bahasag. Halos umiiyak. "Pagkatapos ng lahat, hindi. May usapan tayo. Ibinigay ko ang lahat. Sinugal ko ang lahat para sa'yo. At ngayon, iiwanan mo ako? Paano na ako?" Natigilan si Danaw sa kanyang kinatatayuan. Ang mga binti niya ay tila napako sa sahig. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga salitang iyon, hindi iyon para sa kanyang ama. Ang pinakahuling tanong ni Silakbo, paano na ako? Ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. "Kami?" Naramdaman ni Danaw ang malamig na kuryente sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis, mas malakas. May isang bagay na mali. Mayroong isang napakalaking sikreto na itinatago ang kanyang ina. At ang sikreto na yon ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Abalang-abala ang buong Villa Alitaptap. Hindi na lang ito isang bahay. Naging ito na ngayong isang entablado na naghahanda para sa isang napakalaking palabas. Ang anniversary party nina Don Lanao at Doña Silakbo. 30 taon ng kasinungalingan. 30 taon ng pagpapanggap na nakabalot sa ginto at karangyaan. Puno ng mga bulaklak ang bawat sulok. Kumikinang ang mga chandelier. Ang mga kasambahay ay abala sa pag-aayos ng mga upuan at mesa sa malawak na hardin. Si Doña Silakbo, na dati laging iritable, ay nagpapanggap na masaya. May malaking nanggiti sa kanyang mga labi habang iniisa-isa ang bawat detalye. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, nakikita ni Lihaya ang paminsan-minsang pag-igting ng panga. Ang mabilis na pagkubli ng pagkaputla sa mukha. Ang mga epekto ng bitamina ay nagsisimula ng makita at hindi iyon ang epekto na inaasahan ni Silakbo. Tahimik si Lihaya, ginagawa ang kanyang parte sa paghahanda. Pinapanatili niya ang isang kalmadong ekspresyon na para bang wala siyang iniisip kundi ang tagumpay ng party. Ngunit sa kanyang loob, ang bawat sandali ay nagdaragdag sa bigat ng nagbabadyang banggaan. Malapit na, napakalapit na ng katotohanan. Napansin niya si Danaw. Simula ng gabing narinig nito ang pag-uusap ng kanyang ina sa telepono, may malalim na guhit ng pag-aalala sa mukha nito. Madalas itong sumulyap sa kanya na para bang naghahanap ng kasagutan. Ngunit hindi na siya bumalik sa pagiging lihayang dating nagmamakaawa. Ang mga mata niya ay malamig na sa kanya
At alam ni Danau iyon, ang kanilang mga usapan ay limitado lamang sa mga praktikal na bagay tungkol sa paghahanda. Isang hapon, ilang araw bago ang party, nakaupo si Lihaya sa library, nag-aayos ng mga lumang libro, isang trabahong sinadya niya para makahanap ng privacy. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, isang email. Mula iyon sa isang anonymous email address na kanyang ginamit. Ang subject, confirmation. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Ang laman nito ay isang detalyadong dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon mula sa kumpanya ng Devilla, ang Perlas Silangan, na inilipat sa mga hindi kilalang account. May mga petsa, halaga, at ang patunay na ang mga pondong ito ay ibinulsa ni Silakbo na siyang bahagi ng kanyang investment para sa kanyang affair kay Raja Montemayor. Ito ang huling piraso ng kanyang puzzle, ang huling ebidensya, isang hininga ng pananagumpay ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Ngayon, buo na ang kanyang arsenal. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Danau. May hawak itong tasa ng kape. Nagkatitigan sila ng matagal. Sa mga mata ni Danau, nakita ni Lihaya ang isang bagay na halos hindi niya na nakikita noon. Pagsisisi. Lihaya. Simula nito, ang boses ay mahina at tila nabibigatan. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng party? Hindi sumagot si Lihaya. Tumangulang siya, isang tipid na tango. Ang kanyang mga emosyon ay nakakulong sa loob. Hindi pa panahon para magsalita. Hindi pa tapos ang laban. Ang bisperas ng party ay puno ng pagpapanggap. Ang lahat ng mga bisita ay dumating. Ang mga Devilla ay nagbibigay ng kanilang pinakamagandang ngiti. Ngunit sa bawat pagtawa ni Silakbo, nakikita ni Lihaya ang paminsan-minsang pagpikit ng mga mata nito, ang paghawak sa kanyang tiyan na parang sumasakit. Pilit niyang nginingitian ang kanyang mga bisita, kinakamayan sila. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng hardin, patungo sa kanyang asawang si Don Lanao, naramdaman ni Silakbo ang biglang paglalamig ng kanyang katawan. Ang buong paligid ay umikot. Nahilo siya. "Silakbo, ayos ka lang?" tanong ni Don Lanao nang makita ang pamumutla ng kanyang asawa. Hinawakan ni Silakbo ang kanyang dibdib, pagkatapos ay ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Nahihilo ako," bulong niya, bago tuluyang humawak sa isang malaking vase upang suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot. Tiningnan ni Lihaya ang kanyang biyenan mula sa di kalayuan. Ang oras ay dumating na. Kumikinang ang hardin ng Villa Alitaptap sa ilalim ng ilaw ng gabi. Ang mga bisita ay nagtatawanan. Ang musika ay umaalingaw-ngaw at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at masasarap na pagkain. Perpekto ang lahat. Perpekto ang palabas. Nakaupo si Lihaya sa isang sulok, may hawak na baso ng juice. Mula sa kanyang pwesto, malinaw niyang nakikita ang lahat. Ang kanyang biyenan, si Doña Silakbo, ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama, si Don Lanao, sa gitna ng entablado na inihanda para sa kanila. Nakangiti si Silakbo, ang kanyang kamay ay nasa braso ng kanyang asawa. Ngunit nakikita ni Lihaya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Ang pagkaputla sa mukha na pilit nitong itinatago sa ilalim ng makapal na makeup. Nag-umpisa na ang programa. Umakyat sa entablado si Don Lanao, ang patriarch ng pamilya Devilla, para magbigay ng pasasalamat. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal habang inaalala niya ang kanilang 30 taon ng pagsasama. "At sa aking minamahal na may bahay si Silakbo," sabi ni Don Lanao, ang kanyang mga matay nagniningning. "Salamat sa 30 taon ng pagmamahal, katapatan at sa pagiging ilaw ng ating pamilya."
Palakpakan ng mga bisita. Ngumiti si Doña Silakbo at nagsimulang lumapit para yakapin ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang paghakbang, bigla itong napakapit sa kanyang dibdib. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala. "Mama, ayos lang po ba kayo?" Narinig ni Lihaya ang boses ni Danaw mula sa tabi. Ngunit bago pa makasagot si Silakbo, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Ang kanyang kamay ay biglang bumitaw sa braso ni Don Lanao at tuluyang nawalan ng malay, bumagsak siya sa entablado. Thud! Isang tunog na humampas sa buong hardin. Agad na tumigil ang musika. Ang mga tawa ay napalitan ng mga pagsinghap. Nagsimula ang bulungan. "Silakbo!" Sigaw ni Don Lanao. Agad na lumuhod sa tabi ng kanyang asawa. "Mama!" Tumakbo si Danao patungo sa ina. Ang lahat ay nagkagulo. Mabilis na lumapit ang doktor ng pamilya, si Dr. Ramos, na isa rin sa mga bisita. Sinuri niya si Silakbo, na ngayon ay nakahiga sa entablado, maputlang maputla. Nakatayo si Lihaya sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang emosyon. Tinitigan niya ang kaguluhang nangyayari sa harap niya. Sa kanyang kalooban, walang nararamdaman kundi isang malamig na kapayapaan. Ang simula ng kanyang paglaya. Pagkatapos ng ilang minuto ng tensyon, tumayo si Dr. Ramos. Tumingin ito kay Don Lanao. Ang kanyang muka ay halo-halong pagkabigla at pagtataka. "Don Lanao, Doña Silakbo, nagpapakahirap lang po." Simula ng doktor, ang kanyang boses ay tila may pag-aatubili. "Ngunit, mayroon po akong magandang balita para sa inyo." Lahat ng mata ay nakatitig sa doktor. Huminga ng malalim si Dr. Ramos. "Congratulations po, Don Lanao. Nagdadalang tao po si Doña Silakbo." Boom! Para itong isang bomba na sumabog sa gitna ng hardin. Ang mga bulungan ay napalitan ng tahimik na pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Don Lanao. Si Danao ay napatulala. Ang mga bisita ay nagtatakip ng bibig. Nagsimulang magising si Silakbo. Idinilat nito ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin. Anong nangyari? Maayos ka na po ba?" Tanong ni Danao. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Silakbo. Malalim ang boses ni Don Lanao. "Totoo ba ang sinasabi ni Dr. Ramos? Na buntis ka?" Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Mas putla pa kaysa kanina. Nagsimula itong manginig. Hindi totoo yan. Nagkakamali lang siya. Matanda na ako. Impossible yan. Pero Donya, ang mga sintomas at ang preliminary test, malinaw po na nagdadalang tao kayo. Mariing sabi ni Dr. Ramos. Nagsimulang humikbi si Silakbo. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid, puno ng pagkabigo at takot. Hindi dapat mangyari ito ngayon. Hindi. Ang pagtanggi nito ay lalong nagpatindi sa pagdududa ng lahat. Kung hindi ito masaya sa balita, bakit? At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay biglang sumulyap sa isang direksyon, sa direksyon ni Lihaya. Ngunit hindi niya nakita ang pagkabigla o pagkagulat na inaasahan niya. Ang nakita niya ay isang ngiting malamig, isang nangiting nagpapahiwatig na alam ni Lihaya ang lahat. Sino ang ama? Silakbo? Ang boses ni Don Lanao ay bumaba, malalim at puno ng galit na hindi pa niya kailanman narinig mula sa kanyang ama. "Sabihin mo, sino ang ama ng batang yan?" Kasabay ng kanyang sigaw, isang figura ang biglang lumabas mula sa likod ng malalaking halaman sa hardin, papalapit sa entablado. Si Raja Montemayor. Ang pagpasok ni Raja Montemayor ay parang paghagis ng granada sa gitna ng nagkakagulong hardin. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Pagkatapos ay kay Doña Silakbo at muling bumalik kay Raja. Ang pagkalito ay napalitan ng isang nakakakilabot na pag-unawa. "Raja, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Doña Silakbo
Ang kanyang tinig ay basag sa takot at galit. Umalis ka! Hindi ka pwedeng makita rito. Ngunit huli na, ang kanyang pagtatago ay nabunyag na. Raja Montemayor? Galit na tanong ni Don Lanao, ang kanyang mukha ay namumula. Ikaw? Anong ibig sabihin nito, silakbo? Lumapit si Raja. Ang kanyang mukha ay seryoso. Don Lanao, nandito ako para sana tapusin ang relasyon namin ni Silakbo ng pribado. Pero mukhang naunahan na ako ng mga pangyayari. Sorry, hindi ko sinasadya. Relasyon? Sigaw ni Don Lanao. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Nagsisinungaling kayong dalawa. Silakbo, anong ginagawa mo? Sino ang ama ng batang yan? Hindi, hindi ko alam ang sinasabi nila. Sigaw ni Silakbo. Pilit na kumakawala sa hawak ni Danao at ni Dr. Ramos. Hindi ako buntis! Hindi! Raja, sabihin mong nagsisinungaling sila. Ngunit si Raja ay nanatiling tahimik. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Silakbo. Puno ng awa, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumakad si Lihaya, papalapit sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang muka ay blanko. Ang lahat ay nakatutok sa kanya, nagtataka. Hindi ka buntis, Mama? Malamig na tanong ni Lihaya. Ang kanyang tinig ay malinaw, tumatagos sa katahimikan. Pero bakit ka umiinom ng Ovagen Pro? Hindi ba yun ang fertility drug na iniinom mo para mabuntis ka kay Raja, Mama? Parang huminto ang lahat ng oras. Nagsimulang manginig si Silakbo. Ang kanyang mga matay nanlaki, puno ng pagkabigla at takot na nahuli siya sa akto. Ano? Sabay na sigaw ni Don Lanao at Danao. Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Silakbo, pilit na nagtatapang-tapangan. Gusto mo lang akong sirain, Lihaya. Malandi ka. Gusto mo lang agawin ang pwesto ko. Ngunit hindi na natinag si Lihaya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang bote ng Ovagen Pro. Ang tunay na bote na may lamang mga fertility pills at ang litratong kanyang nakuha ng resibo sa restaurant at ang number ng telepono. Ito po, Papa Lanao. Sabi niya, inaabot ang mga ebidensya sa kanyang biyenan. Ang mga ito ang katotohanang matagal nang itinatago ni Mama Silakbo. Ang Ovagen Pro ay gamot pampabuntis, hindi bitamina. Ang resibo ay mula sa isang romantic dinner kasama si Raja. At ang numero ng telepono na ito po ang lagi niyang tinatawagan. Nang makita ni Don Lanao ang mga ebidensya, para siyang nilamon ng lupa. Ang kanyang matikas na tindig ay unti-unting nanghina. Ang kanyang mukha ay naging abo. Tiningnan niya si Silakbo, ang pagmamahal na dating nasa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding galit at pagkamuhi. At hindi lang iyan, Papa Lanao. Dagdag ni Lihaya, inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang email. Mayroon din po akong ebidensya ng paglustay ng pondo mula sa Perlas Silangan. Mga milyon-milyong piso na ginamit ni Mama para sa kanyang relasyon at plano. Sa sandaling iyon, si Doña Silakbo ay tuluyang gumuho. Nagsimula itong sumigaw at magwala. Tinatawag si Lihaya ng kung ano-anong masasamang salita, ngunit walang nakikinig. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi. Silakbo, matigas na sabi ni Don Lanao. Ang kanyang boses ay tila yelo. Hindi lang ako hihiwalay sa'yo. Tatanggalan kita ng lahat ng karapatan sa pamilyang ito. Hindi mo na ako makikita. Hindi ka na makikita ng mga anak ko. Wala ka ng lugar dito. Parang tinamaan ng kidlat si Silakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Nawala ang lahat. Ang karangyaan, ang pamilya, ang pagmamalaki. Ang huling bagay na nakita ni Lihaya ay si Raja Montemayor na tahimik na lumabas ng hardin, na para bang isang anino. Wala na ring itong lugar sa buhay ni Silakbo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lihaya ang isang paghila sa kanyang palda. Tumingin siya. Si Danao. Nakaluhod ito sa kanyang harapan, ang mga matay puno ng luha, ng pagsisisi
at ng matinding kalungkutan. Lihaya, sabi nito, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko, sa pagiging duwag ko, sa hindi ko paniniwala sa'yo. Alam kong huli na. Pero sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sana patawarin mo ako. Tinitigan ni Lihaya ang kanyang asawa, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nabigo sa kanya ng paulit-ulit. Ngunit sa kanyang mga mata ngayon, nakita niya ang tunay na pagsisisi. Ilang buwan ang lumipas. Ang Villa Alitaptap ay tahimik na muli, ngunit iba na ang katahimikan nito. Hindi na ito puno ng lason at kasinungalingan. Wala na si Doña Silakbo. Si Don Lanaway ay nanirahan na sa probinsya habang unti-unting ipinapamahala ang negosyo kay Danao. Isang araw, nakatayo si Lihaya sa isang baybayin sa isang malayong isla. Ang simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ang tunog ng mga alon ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahangad. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Malaya na siya. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Danao. Nakatayo ito sa malayo, hindi lumalapit. Pinagmamasdan lang siya. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa. Hindi ito lumapit, iginagalang ang distansya. Dahan-dahang lumingon si Lihaya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Danao. Wala na ang galit sa kanyang tingin, ngunit wala pa rin ang pagmamahal na dating nagniningning. Tanging kapayapaan, hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang pagtingin, may isang tahimik na mensahe. Hindi pa niya napapatawad, ngunit ang pinto ay hindi na sarado. Ang kanyang kalayaan ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang lahat ng iba pa ay maaaring maghintay. Ang katotohanan ay laging nananaig. Hindi natin kailangang magpaapi dahil sa loob ng bawat isa sa atin, may lakas tayong ipaglaban ang ating sariling dignidad at kalayaan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag, kundi nakakakita ng katotohanan, gaano man ito kasakit. At ang pagsisisi ay simula ng pagbabago, ngunit ang kapatawaran ay isang paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Sana po ay nakakuha kayo ng aral at naantig ang inyong mga puso. Ibahagi niyo po sa amin sa comment section kung ano ang inyong pinakagustong bahagi ng kwento at kung anong klase ng love story ang gusto niyo pang marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!